Kinakabahan ba kayo for entrance exams? Don't you worry because I'm here to help you become better prepared to not just get into the top schools like UP, but to get a scholarship as well. What's up guys? I'm Iza and here are my study tips. Tip number 1, know the coverage of the exam. Importante na alam mo yung mga topics na cover na exam mo. Kasi for example, sa LaSalle, may mga coverage sila na about statistics, or for the UST scholarship, may coverage sila about mechanical reasoning. So yung mga topics na yun, hindi naman siya nakikita sa mga ibang entrance exams. So important when you take an exam, alam mo kung anong coverage ng specific exam na yun. Tip number 2, plan it out. So pag alam mo na yung coverage ng exam, mas madali na makapagplano kung ano yung magiging routine mo. Because remember, failure to plan is planning to fail. So what I do at the start of every week, so for example, Sunday night, ay pinaplan out ko yung magiging study routine ko. So sa pagplan ko ng study routine ko, important I take into account yung mga other commitments ko. For example, I'm still a student, diba? So I have exams, I have mga requirements na I have to pass. I should remember na dapat flexible pa rin yung schedule ko. Pero dapat na-achieve pa rin yung goals ko for that week. So, nagsiset ako ng time and place for studying. Kasi once pumasok ako sa place na yun, mas na-condition yung utak ko na mag-review. So, ginawa ko noon, nagsiset ako ng 1 to 2 hours every day or every other day. Tapos may pinupuntahan akong cafe near my boarding house. So, pag andun ako, alam kong, dapat mag-review na talaga ako. Tip number 3, do a lot of practice tests. Remember yung mga coverage ng mga entrance exams, mga topics lang yun na na-cover din natin nung high school. So, di mo kailangan i-relearn na everything. So, what I do is I take practice tests, alamin ko anong strength ko, anong weakness ko, at ano yung mga questions na medyo hesitant pa ako. Ang ginagawa ko after ng mga test na yun, ay saka ko lang ni-review yung mga weakness ko at saka mga hesitant questions na yun. Pag malapit na entrance exam, ang ginagawa ko is binabalikan ko yung lahat ng practice test na yun. At important na run through mo siya again. Kasi yung first time na chinek mo siya, it's for familiarity. While yung second run through mo naman, it's for retention. So dito mo talaga may sigurado na hindi mo siya makakalimutan. Tip number 4, have note cards. So ako, meron akong dalawang types of note cards. So it's both physical at digital. So ang ginagawa ko sa physical ko na note cards, I put lahat ng equations na feel ko relevant sa entrance exam, as well as yung mga mnemonics ko. So yung second type ko is digital. Minsan kasi pag you're on the go, so for example, nagko-commute ka, nag-travel ka, gusto ko na na-maximize ko rin yung time doon. So, kaya ako may digital. So, ginagamit ko yung mga apps like Anki, minsan rin Notion. So, nilalagay ko din yung mga certain questions na pwede ko ma-review on the go. Tip number 5, marami akong kilala na tuwing malapit na yung exam, saka pa lang talaga sila nag-aaral. So imagine yung mga long and very tiring na mga review sessions nila, ay nakaka-cause talaga yun ng burnout. So what I recommend is mag-start kayo mag-review 3 to 4 months before your entrance exam. Dahil dito, mas na-pace nyo yung sarili nyo sa mga topics na kailangan nyo i-cover and hindi kayo prone to burning out. Also, mas manageable and mas effective din kasi yung mga short and multiple sessions kaya sa long sessions na sinisiksik mo pa yung lahat ng topics. Tip number 6, aside sa mga na-mention ko mga apps like Anki, pwede rin tayo gumamit ng mga websites like GeoGebra and Symbolab. So sa GeoGebra, pwede kayo mag-input ng any equation at makikita mo agad yung graph niya. So for Symbolab, you can also input mga mathematical expressions at makikita mo yung step-by-step kung paano siya nasasagutan. So mga other apps na pwede kong masuggest sa'yo, pwede ang Quizlet kasi meron sila mga questions doon na feel ko ay very useful sa mga entrance exams. Yung Anki naman, pwede ka mag-download ng mga pre-made na digital flashcards at import ito sa Anki app mo. Tip 7, know what works for you. So lahat ng sinabi ko is mga tips na din to na nag-work for me. So what may work for me may not work for you. So important ay open-minded ka at willing to experiment sa anong mga possible practices na pwedeng makatulong sa pag-aaral mo. For example, meron tayong Pomodoro. Mag-aaral ka for 25 minutes and mag-break ka for 5 minutes. And gagawin mo yung 4 times and saka ka magkaroon ng longer na break. Hindi siya nag-work sa akin dahil gusto ko dire-diretso ako nag-aaral. Kaya yung study sessions ko ay 1 to 2 hours lang. So yun yung mga tips ko for your study routine. And if need nyo pa ng ibang tips, you can always watch yung test-taking tips namin na video and abangan pa yung mga other videos namin na for sure makakatulong sa journey nyo into taking entrance exams. And once again, this is Iza, and remember to keep up with Keep Up.